Sama-sama tayong magiging Saksi! Bali ang leeg at nakabalot ng plastik ang ulo ng isang senior citizen na natagpo ang patay sa 13 Martires, Cavite. Suspect po yung manugan ng biktima na dati na raw yung nakaalitan dahil sa alahas. Saksi, si Nico Wahe. Sinakluban ng plastik ang ulo, nakagapos ang kamay at wala ng buhay nang matagpuan ng 65 anyos na babae sa loob ng bahay ng kanyang anak sa 13 Martires, Cavite nitong Huwebes. Kwento ng anak ng biktima, galing siya sa trabaho nang abutan ng kalunos-lunos na sitwasyon ng ina. Pagdating ko sa bahay, galing sa trabaho, nakita ko nakapadlock yung gate namin. Then, naghirap ako ng susi. Ang pinagtataka ko pa, yung padlock na ginamit is yung sirang padlock na hindi na namin ginagamit. Nakita ko na isang kapitbahay namin, nag-volunteer siya na lagariin. Inangat ko yung mattress. Pag angat ko, bumalangtang sa akin yung katawan ng nanay ko. Nakatali yung kamay sa likod na may plastic yung ulo. Ayon sa 13 Martires Police, ang asawa ng anak ng biktima ang pangunahing sospek sa pagpatay. Bago mangyari ang insidente, inutusan daw ang senior citizen na biktima ng anak na kausapin ng sospek. Nagtatalo raw kasi ang sospek at kanyang anak. Nawawala yung laptop niya na ginagamit niya for online class. Yun ang suspect ng wife na bagay sinangla niya yung laptop. Pero nauwi raw ang pag-uusap sa pagtatalo hanggang umabot sa pagpatay sa kanyang biyenan. Hindi rin daw ito ang unang pagtatalo ng sospek at biktima. Ang assumption ko baka nagdilim yung paningin eh. Kaya nagawa niya yung karumal-dumal na krimen. Ang sabi nung asawa nung suspect ay siya rin yung suspect dun sa mga nawawalang jewelries ng victim. Ang sabi nung daughter is more than 200,000 yung alahas na nawawala. Ayon sa pulisya, bali ang leeg ng biktima na naging dahilan ng pagkamatay nito. Ang cause of death na nakalagay dun sa kanya is blunt force traumatic on the parts sa kanyang neck at saka sa kanyang head. Ang assumption ko, baka binali niya yung leg nung matanda. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima na lumantad na ang sospek. Kung nasaan man siya ngayon, sumuko na siya. Wala naman siyang ginawa ang nanay ko sa kanya. Kung may konsensya siya at kung nasaan man siya ngayon, isuko niya na yung sarili niya. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, patay ang 2 taong gulang na lalaki sa Pangasinan matapos mahulog sa kalderong may kumukulong tubig. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sorry kasi hindi namin naligtas yung buhay niya. Hindi po namin kagustuhan yung maganda ang mangyayari sa kanya. Pinaglalamayan ngayon ang 2 taong gulang na si JJ Navarro sa barangay ni Baliw, San Fabian, Pangasinan. Si JJ, aksidenteng nahulog sa isang kalderong may laman na kumukulong tubig. Sa kwento ng lola ni JJ, Huwebes nang magpakulo siya ng tubig sa kaldero. Nilagay ko po yung kaldero sa may gilid ng bahay namin. Di pininasan ko po yung asawa ko. Tapos hindi ko naman po alam na itong mga bata, yung kapatid niya naglalaro. Nung bigla na lang may narinig kaming umiiyak po. Ang akala namin yung parang nag-away lang po sila. Tapos nung yung parang iba yung sigaw na ng bata na nagsisigaw na po talaga. Nang silipin daw nila si JJ, Nung tinignan po namin, nandoon na po siya nakashoot sa kalderos. Tapos inahon ko po siya kaagad. Tinanggal ko yung mga damit niya. Pero talagang na po yung nalublob po siya talaga doon. agad namang itinagpo sa Region 1 Medical Center sa Bunuan, Binlog, Tagupan City ang bata. Subalit, namatay din kinabukasan. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya ng biktima. Sakit-sakit isipin kung ikaw nga na malaki pag napaso masakit na paano na kaya yung nalublob siya doon sa mainit na tubig. Kaya ang sakit po sa akin. Ayon sa Department of Health, kung sakaling maka-encounter ng kahalintulad na insidente,
Mainam na mag-apply agad ng cold compress at takpan ng bandage ang apektadong bahagi ng katawan. Tandaan na huwag maglalagay ng kahit anong ointment at sa halip ay agad magpakonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng Department of Justice kung may naging paglabag si Vice President Sara Duterte sa kanyang pahayag noong Biyernes. Kaugnay po ito sa sinabi niya na ipahuhukay si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Saksi, si Ian Cruz. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ang pahayag na yan, isa raw sa nakababahalang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa panayam sa kanya ng media noong Biyernes. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, It desecrates the memory of a person, and there are many other moral principles that are being violated, and we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. dagdag ni Remulla, It's a moral hazard to all of us to be listening to such remarks coming from a very high person in government. si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc, ikinagulat ang mga pahayag ng bise na kaibigan ng kanyang inang si Senator Amy Marcos. Nakalulungkot daw na pinepersonal ng bise ang mga bagay, gaya ng sinasabi ng marami, politika lang ito. Partikular naman sa banta ni VP Sara na uukayin niya ang labi ni dating Pangulong Marcos para itapon sa dagat. Sinabi ni House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez na pwedeng papanagutin ang bise sa pahayag na ito. Somebody might file a case against her at nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Umani rin ang iba't ibang reaksyon ng pahayag na ito ni VP Sara noong Biyernes patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Imagine myself cutting his head. Sabi ng bise noong Biyernes, naisip niya ito noong dumalo siya sa isang graduation ceremony kung saan hiningi ng isang graduate ang relo ng presidente. Tumanggi raw riyan si Pangulong Marcos, bagay na ikinainis ni VP Sara. Hindi sinabi ng bise kung anong graduation rights ang tinutukoy niya. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation ng Philippine Military Academy noong Mayo, may kadeteng nang hingi ng relong suot ng Pangulo. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. Ito, ang dito is it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, hindi naman na-dismiss ang kadete pero pinatawa na siya ng kaukulang parusa. Tingin naman ng ilang mambabatas, baka dapat nang sumailalim sa psychological evaluation ng bise. Kala ko AI pero double check ko muna. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family. Yung nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap ano yun eh, mahirap anong tawag mo dun, o hindi mo i-share. It would be recommended that she should see a psychologist or psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito eh, hindi po kami. I think she's being overwhelmed by anger and hate. Suggestion lang naman yun. The people have seen the interview, so parang may something. Hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. Si House Assistant Majority Leader Jay Conghon, may mas malalim na dahilan kung bakit gusto niyang sumailalim ang bise sa masusing psychological assessment. Ito ay para raw matiyak kung karapat dapat pang maglingkod sa bayan si VP Sara sa ganitong kritikal na posisyon. Ayon naman kay Senador Cynthia Villar. Siyempre galit eh, kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Sabi rin ni Senate President Cheese Escudero,
unbecoming o hindi nararapat para sa kanyang posisyon ang ilan sa mga sinabi ng bise. Ipinauubaya naman ni Escudero sa chair ng Senate Finance Committee na si Senator Grace Poe kung ihilingin nila ang pagpunta ni VP Sara sa deliberasyon ng Senado sa budget ng Office of the Vice President. Nauna nang sinabi ng bise na pupunta siya sa mga pagdinig ng Senado. Depende rin yan sa mga miyembro ng Senado kung hihilingin yon. Ulitin ko, ayokong pangunahan at ayokong sabing may ganung kondisyon bago pa man magsimula ang budget. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. 2 batang edad 6 at 10 ang na-hostage ng 3 preso sa Davao del Sur. Ang pag-rescue sa kanila sa pagsaksi ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Nabulabog ang Bureau of Jail Management and Penology Digo City sa Davao del Sur nang mang-hostage kahapon ang 3 PDL na may bitbit na kutsilyo. Ang mga biktima, 2 minor de edad na bumisita lang sa kanilang kaanak. Ang mga sospek, nagdemand na i-release sa Kiblawan, Davao del Sur. Kapalit daw nito ang pagpapalaya sa mga bata. Matapos ang halos 2 oras, binuksan ang gate at mabas ang sasakyan ng BJMP. Sakay ang 3 sospek at 2 minor de edad. Pero nang makalabas sa gate, puresahan na pinasok ng mga otoridad ang nasabing van. Matagumpay na na-rescue ang 2 bata. Nahuli naman ang 3 PTL. May mga bisita kasi doon na mga minors na dalaw din ng mga PGL din doon sa loob. Yung 3 PTL yun, mayroon din silang dalaw. Ang nangyari is, inano nila yung 3 PTL, inuha nila at kaagad sinakay sa van ng PGMP. Maswerte at hindi nagtamo ng sugat ang 10 taong gulang na batang lalaki. Pero duguan ang kasamahan nito na 6 taong gulang na batang babae. Dinala siya sa ospital dahil sa sugat sa leeg. Sugatan din ng isang jail officer. Ayon sa BJMP, mayroong kasong murder at frustrated murder ang 3 sospek. Sa ngayon, inaayos ng BJMP ang mga dagdag na kasong isasampa laban sa mga sospek. Para sa GMA Integrated News, Kent Abrigana ng GMA Regional TV, ang inyo saksi. Gaya po sa Kamara, plano ring imbitahan sa pagdinig ng Senado sa extrajudicial killings si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mukhahin naman ng isang kongresista, baka pwedeng pag-isahin na lang ang mga pagdinig ng Kamara at ng Senado sa drug war. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Nagsabi na ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee ng Kamara, hindi makakarating ang dating Pangulo sa pagdinig nito bukas. Gusto raw sana ni Duterte pumunta, pero short notice anya ang imbitasyon ng Quadcom at kababalik lang ng dating Pangulo sa Davao mula Maynila noong Huwebes. Hindi raw maganda ang pakiramdam ng dating Pangulo at kailangan magpahinga. Pero payag ang dating Pangulo na pumunta sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom pagkatapos ng November 1. We will afford him the courtesy due to a former president. Rekomendasyon ng lead chair ng Quadcom. Bakit hindi na lang pag-isahin ang investigasyon ng Kamara at ng ikakasang investigasyon ng Senado sa war on drugs at extrajudicial killings? For the House and the Senate conducting a session jointly, that's not new. Pero conducting an investigation, palagay ko bago ito. So kaya nga pinapag-aaralan, i-propose, if the rules does not prohibit that, then therefore, I guess, to me, dapat we all agree. Pero ayon kay Senate President Chis Escudero, wala sa rules ng Senado na pwede itong magsagawa ng joint investigation kasama ng Kamara. Senate Blue Ribbon Committee ang hahawak ng pagdinig sa Senado ukol sa EJK. Naka-break ang Kongreso, kaya sa ilalim ng rules ng Senado, Blue Ribbon lang ang pwede magsagawa ng pagdinig kahit walang referral mula sa plenaryo. At dahil nasa isang Energy Summit, si Blue Ribbon Chair Senator Pia Cayetano, napagkasundoan si Senate Minority Leader at Justice Committee Chair Coco Pimentel ang mamumuno sa hearing. We can hold the hearing in this coming 2 weeks.
Uumpisahan ang pagdinig sa simula ng panunungkulan ni Duterte mula 2016 hanggang sa pagtatapos nito noong 2022. Kasama sa unang isasalang sina dating police officer at dating PCSO General Manager Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Pwede rin daw imbitahan sa pagdinig ng Senado ang dating Pangulo. Tiniyak naman ni Pimentel na magiging patas ang investigasyon. Of course, kung willing siyang pumunta, then maybe we can set it sa second hearing. Tapusin na natin sa first hearing lahat ng aligasyon para sa second hearing sagutin na. Nauna nang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na gusto niya na ang kanyang pinamumuno ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang magkasanang investigasyon. Pero payag naman siya na Blue Ribbon ang magsagawa ng investigasyon. Si De La Rosa ang unang PNP chief na itinalaga ni Duterte noong kasagsagan ng drug war. The public deserves to know the truth. That's why I am happy that this investigation will be handled by the Blue Ribbon Committee of the Senate because alam ko lalabas dito katotohanan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.